BBM mentioned that he was open for reconciliation with the Vice President. I'm not aware of that. Not sir. aware, okay. I'll make you aware today. Can we play D-4-12, please? Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm-mm. Mas maganda, wala na. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Mhm. Kagaya ng sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Mhm. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. All right. Attorney Lotok. So based on that video, BBM was open to reconcile with VP Sara, correct? Anong date po ng video, sir? We will provide the date in a while. They're researching on it. But even without the date, you can confirm. Di, gusto kong malaman kung anong date, sir. So you cannot answer the question without us providing the date of this Tinignan ko ho interview? kung ilang buwan na yan after nung November 23. All right. Move on, Counsel. While you're checking on the date, you can go back to that topic. Now, assuming that this happened after, do you still maintain that BBM really believed in his mind that VP Sara would harm or kill him? I mean, how would I know that, Your Honor? Precisely. So you don't know. You cannot know that, Your Honor. Correct? Yes. Because you Witness- cannot enter the state of mind of the president. Are you admitting that? Unless there is a basis, Your Honor, gaya ng investigation namin sa appearances ni VP na may mga circumstances. Pag yan lang ang nakita ko, siyempre hindi namin ma-establish yung state of mind ng presidente. But isn't it in your affidavit of investigation, you mentioned about the state of mind of the president? State of mind of the president based Correct. After the statements of VP Sara, you interpreted the mind. It's like you went into the mind of the alleged offended parties, BBM, FL, and the speaker, and based on your own interpretation, you determined or concluded that they were threatened. Is that not the case? Yeah, ang sinabi doon ng presidente, nakakabahala yung mga narinig natin itong mga nakaraang araw. And then isa itong kriminal na pagtatangka, ito'y aking papalagan. So at that moment, the president took the utterances serious and real, sir. But you just based that on his own statement. You did not enter his state of mind, correct? Objection, Your Honor. I think where is this leading? What's the A objection? witness is being asked to What's the enter basis for the state of objection, Your mind. Honor? Kindly wait for the counsel for prosecutor to finish his Incompetent, Your objection. Honor. Incompetent. The witness already said that based on their investigation, based on the statement of the president, after the event, he said that they determined that the president felt threatened. And the question now is, did you enter his state of mind? Your Honor, please, I think I'm now objecting on the reason that this person is incompetent to Your Honor, enter. we will be satisfied with just the basis. If he had said incompetence, we would ask for a ruling already. He doesn't have to lecture, Your Honor, and for the Kindly- record. Kindly reform, counsel. I think I know where you're getting at. All right. My question to you is this. Do you have background on forensic psychology? No. Do you have a background on behavioral psychology? Well, we were taught about Just that yes or subject no. matter in Just the a academy. yes sir. or no will do. Do you have a forensic psychology department in the NBI's cybercrime division? Forensic psychology. Yes. We have BSD. We have medical legal department. Medical we have- legal only. We Okay. have psychiatrists. All We right. have psychologists. We have all of those, sir.
All right. In other words, you do not have a professional assessment of the mind of BBM when you conducted this affidavit of investigation, correct? Okay, sir. The investigation, ganito po ang nangyari. Nung nag-comment yung presidente na nakakabahala yung mga utterances, pwera lang ho doon, tiningnan namin yung comment ng iba't ibang government agencies na ganun din yung kanilang reaksyon, nakakabahala yung sinabi ng Vice Presidente, magiging issue yan ng national security. Pwera lang ho yun, kinonsider din namin yung comments at impression ng mga media personalities na nag-participate doon sa online press conference. Sabi nila, na-shock sila, nabigla sila, hindi sila na parang totoo yung galit ng Vice President. And then aside from that, from those facts, ganun din ang ginawa namin sa former speaker sa kanyang reaction. So taking all these facts and circumstances, na-establish namin na indeed yung reaction ng presidente is trinato niya na seryoso at totoo yung utterances na yon na ginawa ni VP Sara noong 23. So ito ho, yan lang dito, ipapakita nyo sa akin yan lang mag-isa, hindi namin nakita yung ibang circumstances. Hindi ho ako makakapagsabi kung sa mind ng presidente is pinatawad na ba niya, ayaw na niya, hindi na ba niya kinoconsider yung mga threat na yon. Pag ganyan lang, Your Honor, sa investigation kasi kailangan makita namin yung iba't ibang circumstansya para ma-establish namin whether or not, ito yung ibig niyang sabihin, ito yung intention niya. For the record, Your Honor, the date of the video is May 19, 2025. So this came after. 2025. So, mga 7 months, sir? Yeah. 7 months. All right. So based on your experience as an investigator, baka pwedeng ano na. Okay, hindi sa consider niya sufficient, na baguhin hindi yung- sa sufficient para makita namin. Kasi, Anyway, we know for a fact na... We're satisfied with your Yeah. first answer. The witness still answering? Well, I didn't even ask a question, Your Honor. You did, counsel, when you gave the date and asked for his opinion. Kindly finish your answer. Thank you, Your Honor. Okay, We, as lawyers, we know for a fact that the state of mind can manifest based on the overt acts of the speaker. So dito kasi, kung ito lang ang pagbabatayan namin, then we try to establish yung intent o yung state of mind ng presidente, kulang ho yan. So siguro kung may makikita pa kaming ibang circumstances na magpapatunay na binaliwala niya na yung utterances, pinatawad niya yung vice presidente, and things like that, then we can somehow said mukhang ang totoo yung sinabi ng presidente na pinatawad na niya. All right, but I'll move on to a different point. Before counsel for the respondent continues, what is the pressure of Senator Judge Cayetano? Just one specific clarification on that point, just so that we don't lose the point. The With your gentleman permission, may proceed. Mr. Yeah. Excuse me lang sa prosecution and sa defense. Witness, one point lang, maybe one Yes, or sir. two questions on that Yes, point. Your Honor. Sabi mo, the President, sa pananaw mo, and yung iba, Speaker Martin felt threatened. Base doon sa investigation namin, sir. Base sa investigasyon at base sa video. Base sa video, sa investigation, at sa ibang testimony. So if they felt threatened, that means tingin nila totoo yung sinabi ni VP Sara na patayin sila. If Kasi they- they wouldn't feel threatened if they don't think na she meant it, na patayin silang tatlo, right? In our investigation, they trinato nila yung utterances as seryoso. Yes. At So banta they ito. won't feel threatened unless tingin nila seryoso yung threat. According to them, seryoso yung threat, Yes. sir. Okay. But the threat was, pag pinatay niyo ako, papatayin ko kayo. So kung hindi naman nila sila balak patayin, why would they feel threatened? Unless you're saying now, you think, balak nga nilang papatay si Vice President. Actually, sir, ito, from the point of view of law enforcement like us, yun nga yung naging alarming na issue dun na sa amin, sir. Sa No, amin I agree. I'm also, Mr. Vitesa, I'm also alarmed with the language, with saying that. I'm alarmed with what's happening in our country, in flood control, etc. But that's not my point. My point is, in your investigation, para maging grave threat, kailangan
yung party na trineten feels threatened. Pero ang sinabi ni VP Sara, pag pinatay ako, patayin silang tatlo. So kung wala naman silang tatlo balak na patayin siya, why would they feel threatened? Did that not come into your mind as an investigator? What comes into your mind, Your Honor, is yun nga yung possibility na God forbids may mangyari sa BP na hindi naman alam ng tatlo, then mati-trigger ngayon yung instruction, then papatayin yung tatlo na hindi naman nila alam. At the same time, No, may then in mga that, ibang grupo then in na that case, hindi ba logical because you're the president of the Philippines, you order the PSC to make sure that walang mangyari sa kanya rather than baliktad na tinanggalan siya ng security. nung I'm just following your logic. I won't Yes, I sir. won't argue. Finish your ano and I'm satisfied, Mr. President. I'm just trying to figure out nga no how you came about yung gave threats given Yeah. na ang sinabi niya kung papatayin ako. So we finish your answer so that we qualify that grave threats sa term namin as event-based condition na yun nga pag nangyari yung event magti-trigger ngayon yung threat ng Vice President. Now insofar as na-threaten sila yung sinasabi mo po sir na pag namatay si Vice President tsaka papatayin ngayon ng tao na inutusan niya yung tatlo. Ang isa sa alarming na very alarming part na nakita namin yung mga sasakay ho na grupo po eh. Kasi God forbid pwedeng mawala ang Vice Presidente but not necessarily sila yung dahilan. Pwedeng namatay siya for one reason or the other. Then ang impression na ng marami ang may kasalanan nito, yung tatlo. So, again, magkakalabo-labo na yan. May sasakay na sa issue, thinking na pag pinatay nila yung tatlo, ang sisisihin ngayon yung kampo ni Vice Presidente kasi may attirances na ginawa ang Vice Presidente to that effect. So, yun ho yung sa investigation namin. Now, insofar as pumasok ho yung elements ng grave threats, yeah, we believe na pumasok yung elements ng grave threats kasi nasatisfy ho lahat ng elements ng grave threat based on the revised penal code. I'm assessing your answer but malayo na malapit yung sagot mo dun sa triggering events kasi parang logical, di ba? Dahil sinabi niya yon, baka may gumawa. Hindi nga magtre-trigger, papatay sa kanya. So para ma-trigger na patayin ang Pangulo, you're saying that VP Sara is asking other people to kill her so that they can kill Marcos. Di sana sinabi na lang niya patayin niyo si Marcos. Sabi mo i-trigger, but anyway, I'm trying to process, but hindi logical yung sinabi mo that event will trigger. Because the event that will trigger the assassination on the tree is the killing of the Vice President. And the Vice President will not tell people, kill me so that you kill them. Precisely, Your Honor. Ang death kasi, for instance, mamatay yung Vice Presidente, it does not necessarily follow na yung tatlo yung nagpapatay base doon sa attirances. Pwede kasing mamatay yung Vice Presidente for one reason or the other. And again, since walang makakalam kung sino ang pumatay dyan, ang impression ng mga tao ngayon, mati-trigger ngayon yung instruction. Pag na-trigger yung instruction, pwede na ngayon sumakay yung iba-ibang grupo thinking na kahit mabulilyaso ang sisisihin dito ang Vice Presidente kasi nga may attirances na ginawa ang Vice Presidente in public. From the point of view of law enforcement, ang gulo nun, Your Honor. Putang ina mo, Cayetano, pa isa lang ako Ikaw putang ina mo, Cayetano, kung di ka bobo putang inoy mo talaga Halimbawa, mamatay si Sara. Pinatay siya ng nakalaban ni Digong. Pinatay siya ng nakalaban ng tatay niyang abnormal. Pinatay siya ng nakalaban ni Baste. Pinatay siya ng nakalaban ni Pulong. Siya ang pinatay bilang kabayaran sa kasalanan sa mga Duterte. Di papatayin si BBM. Putang ina mo, bobo ka So, hindi ganon. Pag pinatay si Sara nang hindi naman sila BBM, makakalaban nila ng mga Duterte, ng mga sindikato, patay si BBM. Putang ina mo, Cayetano. Matter of national security po yun. It's a matter of national security, Your Honor. Counsel for the respondent may proceed with his cross.
So just to, before I leave this point, at any rate, you made all those observations and conclusions without any background on forensic What do you mean? psychology, correct? I don't have background for forensic All right. psychology. Okay, that's enough. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, Judas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila